Amen. Kami naman po, ay bumabati po na isa mapagpalang araw po sa lahat. Amen. At gusto ko po yung opportunity na makapagpasalamat din sa Diyos. Ako po ilubos na nagpapasalamat sa Diyos sa lahat po ng mga mabubuting bagay na ginawa niyo po sa aking buhay. Mga blessing po na patuloy na pinapadaloy sa kabila po ng kakulangan sa pinansyal, ay marami po siyang ginagamit na kaparaan upang gumaloy sa aking pagpapala. Amen. At upang matugunan ko din po yung aking mga kinakailangang responsibilidad na gawin po, no? Yung po ilubos ko nagpapasalamat sa Diyos kasi nagtutulong po yun ang kagaanan sa aking buhay. At yun po, sa Diyos po ang kapurihan. Amen. Yan din po sa pag-iingat niya sa akin at sa aking pamilya, sa aking mga anak, sa aking mga kapatid. Amen. At gayon na rin sa inyong lahat na narito sa araw na ito. Kahit ngayon naman po, dumako tayo, no? Sa isa na lang pong gawain kung saan laging makikipagsubukan ng Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin. Amen. At alam po natin na ang pagbibigay ay isang mabuting bagay na. Amen. Kasi kagaya nga po ng panuntunan sinasabi ng Panginoong Jesus sa buko ng Lucas chapter 6 verse 38 na magbigay kayo at kayo bibigyan. Amen. Hindi yung sinabi na kayo bibigyan bago kayo magbigay. Amen. May gagawin tayo lahat kasi pagdating po sa Panginoon, laging sinusukat ng Diyos ang puso mo. Lagi niyang tinitignan ang puso mo. Amen. Lagi niya po sinusubukan kung hanggang saan ang pananampalataya mo. Amen. Kung ang pananampalataya mo ba ay kapag dumaraan ka na sa usaping pinansyal, ay makakalimutan mo na yung nagpapala. Amen. Sinusukat niya kung gano'ng kahalaga sa iyo ang kanyang mga salita. Amen. Nakagaya po lang sinasabi niya nga po, nakagaya ng sabi ko kanina sa book po ng Lucas chapter 6 verse 38, na magbigay kayo at kayo bibigyan, gustong takal, siksik, umaaraw pa ang ibibigay sa inyo sapagkat ang panukat na ginamit sa iyo ay siya ng panukat na gagamitin sa inyo. Amen. Amen. So yun po, no, ang sinasabi po ng Diyos. At alam po natin ang history ng pagbibigay. Genesis pa lang may bigay. No? Amen. Sa Genesis chapter 4, mababasa niyo puro, no? Na nalulugod talaga ang Diyos pagdating sa pagbibigay. Amen. Amen. Lalo na po kapag tayo nagbibigay sa Kanya ng pinakamainam. Amen. Na nanggaling po sa ating mga sarili. Pinakamainam na handog. Galing saan? Galing sa lakas mo. Galing sa pinagpaguran mo. Na maaalala mo siya. Amen. Na nire-respeto mo siya sa lahat ng bagay na meron ka. Amen. Na lagi mo siyang naalala na dahil sa Diyos, nagkaroon ako ng lakas. At dahil sa lakas na taglay ko, na ibinigay ng Diyos, nagkaroon ako ng pagpapala. Nakapagtrabaho ko, napakain ko yung pamilya ko, napakain ko yung sarili ko, at nagkaroon ako ng pagpapala. At gayon din naman, sa pagpapalang ito, tinitignan talaga ng Diyos sa puso mo kung gaano ba siya kahalaga sa iyo, kung paano siya inaalala. Amen. Naparami po sa buko ng Bible na makapagsasabi po na lugod talaga ang Diyos pagdating sa pagbibigay. At nagkaroon pa nga po ito na panuntunan sa buko ng Leviticus, kung inyo pong babasahin. Kung atin pong babasahin kasi masyadong mahaba, kaya sinamarize ko na lang po. No? Hanggang sa buko ng Malakay, sa tulad-tulad siya. No? Bawat meron pong bigayan. Bigayan ng buhay, bigayan ng pagpapala. May mga panuntunan pa po yan. Hanggang sa buko ng Malakay, chapter 3, verse 10, no? Makikita po natin kung paano talaga nakikipagsubukan ng Diyos. At hindi naman po ito nawala. Kaya hindi po sa buko ng Matthew, no? Na patuloy pa rin pong ini-insist ng Diyos nung kanya po kinausap ang mga Pariseo, no? Na binibigay niyo nga ikasampung bahagi niyo, pero yung pagiging makatarungan sa mga mabubuting bagay, hindi nyo ginagawa lahat. So, nandun pa rin po yung word na ikaw po. Amen. Na sinasabi ng Panginoong Jesus sa ating lahat, no? Na bakit po na patuloy po, kasi po nung nagbigay po ang babaeng balo, amen, nalugod din ang Panginoong Jesus sa kanya. So, nandun po yung bigayan.
mababasa po natin, at lugod na lugod ang Diyos sa mga taong nagbibigay. Sabi po sa 2 Corinthians po, no? Nakapagbukas po kayo sa akin. Sa book po ng 2 Corinthians, chapter 8, verse 12 po. Ang sabi po rito, sapagkat kung may sikap ay tinatanggap ayon sa tinataglay, hindi ayon sa di tinataglay. So, ibig pong sabihin, dito ng ni Apostol Pablo po na kung tayo daw po ay nagsisikap, ay tatanggap po tayo ng mga bagay. Maunod po sa ating pinagsikapan. Amen? At sapagkat, sa tuloy po, sapagkat sa hindi mo sinasabi ko upang sa iba'y makagaan at kayo'y mabigatan. Kundi ayon sa pagkakapantay-pantay ay ang inyong kasaganaan ay maging abuloy sa panahon ito sa kanilang kakulangan upang ang kanilang kasaganaan naman ay maging abuloy sa inyong kailangan upang magkaroon ng pagkakapantay-pantay. So, kaya po ini-insist dito no, na mapalad daw po talaga ang mga tao po na merong ibibigay sapagkat pinagpala po kayo ng Diyos. Amen. Sa mga bagay po na tinataglay nyo, na inyo pong pinagsikapan. Pero sa katotohanan po ng lahat, alam po natin na ang Diyos po ang nagbibigay ng lahat ng yan. Sapagkat sinusukat nga po ng Diyos kung ano yung laman ng puso mo. At kung ano yung laman ng puso mo, doon po nakabasa yung pagpapala mo. Kung ano yung ibinibigay mo sa Diyos, yun po yung bumabalik sa iyo. Amen. Kagaya rin po ng sabi po dito sa Acts chapter 20, verse 35. Ang sabi po rito na may akda po ng book ng Acts, nagbigay ako ng halimbawa sa inyo sa lahat ng mga bagay. Na sa ganitong pagpapagal ay dapat kayong magsisaklolo sa mahihina at alalahanin ng mga salita ng Panginoong Jesus na siyempre namang nagsabi, lalo pang mapalad ang nagbibigay kaysa tumatanggap. So, makikita po natin mga kapatid, kung paano po ipinupush ng Bible yung pagiging mabuti po. Kung paano niya po pinapakita na lubos na mapalad po talaga yung nagbibigay. Kaya po tayo tinuturuan ng Diyos na ang pagbibigay daw po ay mabuting bagay. No? Dalayan ko po na ang mga, hindi po yung the way na kung paano po ako magsalita ang maunawaan niyo, kundi kung ano po yung pinapadalang mensahe ng Diyos. Amen. Na kung saan po, ang pagbibigay daw po talaga ay mabuting bagay. Amen. Amen. Tinuturuan tayo ng Diyos kung paano magpala sa iba, kung paano ipakita ng makapangyarihan ng Diyos sa ating mga buhay, na hindi niya tayo pinababayaan. Amen. Lalo na sa kanyang mga pangako, na kapag tayo daw po ay nagbibigay, amen, ang pagpapala ay patuloy na dadaloy. Bubukas ang kalangitan at ibubuo sa iyo masaganang pagpapala kung ibibigay mo ang para sa Diyos. Amen. Kaya po naiyan po ang bawat isa sa atin na patuloy po magtapat, lalo na po sa pagbibigay sapagkat yan po ang sikreto ng pagpapala po ng Diyos. Sige po, naiyan po ang bawat isa ng bigay. Magbigay tayo sa Panginoon, tayo ay magbigay. Magbigay tayo sa Panginoon, tayo ay magbigay. Sige po, nakapagbigay na po ang lahat. Nahayaan ko po ang bawat isa na stretch po natin ang ating mga kamay sa bakit po ang ating po. Tayo po lahat ay manalangin. Kasi ang Diyos sa may aming banal. Lord, tuloy ko namin ang Diyos na pupulihan.
sa araw na ito. Lord Lord, Jesus. nakapasalamat kami, Panginoon, sa mga pagpapalang pinagdali mo. Opo. Sa buhay ko ng bawat isa sa amin. Yes, Salamat Jesus. po, Diyos, sa kalakasan, karunungan, kaunawaan, sa pag-iingat mo sa amin sa lahat ng oras. Yes, Kami Jesus. po yung naging katagumpay sa iyo nagkaampo isang buong linggo. Lord. Gusto rin palitin na po namin na ikaw po ang pumalaw sa buhay ng bawat isa sa amin. Kaya naman po sa araw po ito, Yes, na po Jesus. namin, Panginoon, ang mga naibigay po namin, Panginoon, sa bahay panorama ito. Lord. Salamat po namin ng Diyos na ikaw po ang maniobra ng mga pagpapalang ito. Magamit po po ito ng tama sa iyong mahal Yes, na mga Jesus. Maraming salamat po sa patuloy mong pagtugon sa panalangin ng Ito bawat ang isa sa amin. ngalan ni Hindi, sa iyo po ang purihan at salamat po sa mga sa pangalan ni Jesus. Amen. Tayo po yung kami sa mga tatalo sa buhay po kumain.